Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong ipinagdiriwang sa linggong ito ang kapistahan sa pagbibinyag sa Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyaga ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa Kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Si Jesus na tumanggap ng binyag sa Ilog Jordan, ang katuparan ng propesiya ukol sa lingkod ng Diyos na isusugo para iligtas ang kaniyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Esaias. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig.
Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan ng lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ang dakila't marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy, papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ipinaliliwanag ni San Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambayanan nito na ang pagliligtas ng Diyos ay kapwa-laan sa mga Hudyo at mga pagano sa pamamagitan ni Jesus. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin ninyo siya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pasuyo na lang po sa mga may sombrero, patanggal po. Ngayon po ay pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ngayon din ang pagtatapos ng tinatawag nating Christmas season. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, Merry Christmas. Sa huling pagkakataon, dahil sa liturhiya ng ating simbahan, meron tayong season, Advent season, Christmas season, then ordinary season, papasok pagkatapos ito yung Lent season, and then Easter season. So mayroon tayong ganitong sinusundan para nang sa ganon ay mas matulungan tayo na makapasok sa mga pagdiriwang sa liturhiya ng simbahan. Bukas, magsisimula tayo sa unang linggo ng tinatawag nating ordinary season o mga karaniwang panahon. So tinatapos natin ang Pasko ng pagsilang, kaya wala na rin po tayo dito makikitang Belen. Although naghahanda tayo para sa kapisahan ng Santo Niño, pero bigla tayong, kumbaga sa pelikula, bigla tayong magpa-fast forward, malaki na sa Jesus. Parang yung bahagi na saka na natin malalaman, magbabalik tanaw, ano ba yung naging kabataan ni Jesus. Pero sa ngayon, sa pagtatapos ng panahon, ay magsisimula na ang bagong panahon. Kaya ngayon, narinig natin sa Ebanghelyo ang kwento ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Hindi si Jesus ang nagbinyag, kundi siya ang bininyagan ni Juan Bautista. Malinaw po? Yan. At sa pagtanggap niya ng binyag, ito ay pagtugon din niya para doon sa katuparan ng pangako, katuparan ng mga propesiya na isang lingkod. At si Juan Bautista ang naging tinig, ang naging tagapaghanda, at magpapakilala kung sino si Jesus. Minsan na rin natin narinig sa ibang ebanghelyo, sa ibang kwento, nang makita ni Juan Bautista si Jesus, itinuro niya ito sa mga tao at sinabing, "Masdan ninyo, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan." Sa bahaging ito ng Ebanghelyo ni San Lucas,
matapos nga no, na siya ay binyagan sa tubig at habang siya ay nananalangin, narinig din natin ang pagpapakilala sa kanya ng kanyang Ama, ating Panginoon, na sinasabing, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At ito na rin yung hudyat no, sa pagbibinyag kay Jesus at sa pagpapahayag kung sino siya. Ito ay nagbigay sa kanya ng hudyat na simulan ang kanyang misyon. Kaya yung mga susunod na tinatawag nating karaniwang panahon, dito natin mas maririnig yung ministry, public ministry ni Jesus, na siya rin namang ipinapahayag no, ng ating mga pagbasa. Okay pa tayo? Okay pa po? Medyo bumabagsak na tayo. Yan. Hanggat maaari, no, iniiklian ko lang para at least mas madali ninyong matandaan kahit papano, unti-unti, yung mga bahagi at mga kwento. So magsisimula na ang pagganap ni Jesus matapos niyang tanggapin ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. At ano ang mga gagawin ni Jesus? Magpapalaya ng mga inaalihan ng demonyo, magpapagaling ng mga may sakit, magpapatawad ng mga kasalanan, at magpapahayag ng mabuting balita at ng paghahari ng Diyos. So yung pagbibinyag sa Kanya ay hindi nangangahulugan na siya ay binigyan ng kapangyarihan para magmataas, para maging hari, para magmando, para mag-utos, kundi ang ibinigay sa kanya ng kapangyarihan ay para siya makapaglingkod. Sabihin niyo nga, paglilingkod. Ulit, paglilingkod. Kaya nga, di ba, sabi ni Propeta Isaías, ito ang lingkod ng Panginoon. So maglilingkod siya sa ngalan ng Panginoon, para sa Panginoon, sa mga tao na ipinagkaloob o ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. Okay na tayo doon? Okay. So kung ang pagbibinyag ni Jesus o kay Jesus ay nagbigay sa Kanya ng hudyat para maglingkod, ito rin ay isang magandang paalala sa ating lahat. Tayo, matapos si Kristo, matapos niyang tuparin ang lahat, ay binigyan din tayo ng misyon. Kung paanong ipinagkatiwala niya sa mga alagad na sinabing, humayo kayo, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At magpasa hanggang ngayon ay ipinagpapatuloy ito ng simbahan. Lahat tayo dito, maliban sa kung may mga sanggol, mga bata dito, lahat tayo ay, ina-assume ko, nabinyagan na. At dahil tayo ay nabinyagan, tayo ay tinawag ng kabahagi ng ating pananampalataya, bahagi na tayo ng simbahan. Hindi tayo bininyagan para lamang makakuha tayo ng certificate of baptismal. Hindi tayo bininyagan para lamang masabi na Katoliko na ako. Dahil ang binyag na tinanggap natin o ibinigay sa atin ay nagbibigay din sa atin ng kapangyarihang makibahagi, tumulong, kumilos sa gawaing pagpapahayag ng mabuting balita. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, may kapangyarihan ka. Ulitin ko ha, kapangyarihang maglingkod. Hindi yung kapangyarihan para mang-abuso, kapangyarihan para manlait, kapangyarihan para makapaglingkod.
binyagan ka, Katoliko ka, sumusunod ka kay Kristo, kaya nga tayo bininyagan. So kaisa tayo, tumulong tayo. So paano natin, halimbawa ngayon, sa mga edad natin na ito, tumanda na tayong lahat, paano ka nakikiisa sa gawain ng simbahan? Ano na sa ngayon? Ano na ang naiambag mo sa simbahan? Sa tingin niyo ba mayroon na? Ano na ang ambag mo? Ano na ang nagagawa mo? Nasaan ka na pagdating sa pagganap ng ating mga misyon? Halimbawa po, sa pamilya, bilang mga magulang, ano ang naiambag mo pagdating sa pananampalataya ng iyong pamilya? Yung mga magulang, pareho kayong Katoliko, pareho kayong bininyagan. Ni minsan ba nagkaroon ng pagkakataon para maipaliwanag sa inyong mga anak, o anak, nabinyagan ka, at dahil nabinyagan ka, ang sabi ng pare, ihanda natin sila para sa pagtanggap ng susunod na sakramento. Matapos ang binyag, yung kumpil o kaya First Communion. At dapat inihahanda sila. Kasi ang mga magulang ay ang pinakaunang katikista ng mga anak. Bago pa madala yan sa simbahan, bago pa madala sa eskwelahan, mga magulang, kayo ay bininyagan, kaya't mayroon kayong kapangyarihang magturo, lalong-lalo na sa pananampalataya natin. Dito ba sa gagalangin, dito ba sa parokya natin, nakikibahagi ka sa gawain? Kung, di ba, pwede kang maging lay minister, tumulong ka. Pwede kang maging kolektora, yung mga, kaysa makipagchismisan kayo sa kanto, sa kapitbahay, bakit hindi ka tumulong sa gawain? Kung magaling ka palang makipagchismisan, bakit hindi salita ng Diyos ang ipahayag mo? Kung nakapag-aral ka, bakit hindi ka sumali sa mga katikista? Kung kaya mo, kung mayroon kang kapasidad, may kakayanan ka na makapagsalita, bakit hindi ka tumulong? Ba't di ka tumulong? Yung mga bata dito, katulad ng mga sakristan natin, pwede kayong maglingkod sa simbahan. Yung mga estudyante dito na marunong nang magbasa, pwede kayong sumali sa lektor. Yun ang pakikibahagi natin. Para mas maging makabuluhan. Mahirap kasi yung Katoliko lang tayo sa pangalan, Katoliko lang tayo sa papel, kasi nga bininyagan tayo. Mayroon tayong bahagi na dapat nating ginagawa. Marami tayong mga kapitbahay na mga may sakit, hindi na nakakapagsimba. Katulong ng mga lay minister, dalhan sila ng komunyon. Maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng maging bahagi ng gawaing sinimulan mismo ni Jesus. Sana po, mapagnilayan din natin ang bahaging ito. Hindi lang tayo basta magsisimba, kundi tingnan din natin kung paano ba tayo nakikilahok sa gawaing pagpapahayag ng mabuting balita. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagbibinyag kay Jesus, ibinunyag mo, Ama, na siya'y tunay mong anak at lubos na kinalulugdan. Isinasamo namin ngayon ang aming mga kahilingan habang kami nananalig sa iyong mapagkalingang mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Kami ngayon ay dumadalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Igawad nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ang sakramento ng binyag, ng may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumunos sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at nakatatanda ang kanilang tungkuling gabayan ng kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama, ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, hinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina Homer at Wendell na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang pagtanggap ng banal na komunyon ay alinsunod sa pagkakaayos ng ating mga upuan. Panatilihin po natin ang mapitagang katahimikan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Mga pamparokyang pabatid. Una, makiisa sa mga pamparokyang pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Novena Masses mula January 10 to 18, 2025 sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. Maliban tuwing araw ng linggo, ang Novena Mass ay sa ganap na ika-3 ng hapon. Bisitahin ang Santo Niño exhibit sa Parish Infant Room mula January 10 to January 18, mula ika-6 at kalahati ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, at ika-2 ng hapon hanggang ika-7 at kalahati ng gabi. Maringal na misa sa araw ng kanyang kapistahan, January 19, sa ganap na ika-3 ng hapon, nasusundan ng prosesyon ng mga imahe ng Santo Niño makatapos ng misa. Sa mga nagnanais magsama ng imahe ng Santo Niño sa prosesyong ito, mangyaring magpatala sa ating parish office. Maaaring magdala ng mga imahe ng Santo Niño sa lahat ng misa sa January 19. Magkakaroon ng pagbabasbas ng mga imahe sa bawat misa. Ikalawa, sa ating pagpapanatili ng ating tahanang banal dito sa Gagalangin, inaanyayahan po ang lahat na suportahan ang programang Handog San Jose. Maaaring makakuha ng mga garapon sa parish office at ito ay hulugan ng piso o higit sa piso. Ang mga garapong ito ay maaaring ialay sa bawat misa sa ating parokya tuwing araw ng linggo. Ikatlo, makiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of the Poor sa pamumuno ng Catholic Women's League sa mga sumusunod na schedule. Novena and Praying of the Holy Rosary mula ika-12 ng Enero hanggang ika-14 ng Enero sa ganap na 4:45 p.m. Maliban tuwing araw ng linggo, ang novena ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Ang misa sa araw ng kanyang kapistahan sa January 15 ay sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. Ika-4, nais pong ipabatid sa lahat ng deboto at parokyano ni San Jose na bukas na po ang daan para sa pahalik sa orihinal na imahe ni San Jose sa likod ng simbahan sa mga sumusunod na schedule. Linggo, mula ika-6 ng umaga hanggang ika-11 ng umaga, at mula ika-2 at kalahati ng hapon hanggang ika-7 ng gabi. Martes at Sabado, mula ika-7 ng umaga hanggang ika-9 ng umaga, at ika-4 ng hapon hanggang ika-6 ng gabi. Maraming salamat po at Happy Jubilee New Year po sa lahat. Sa bahaging ito ay tinatawagan ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal sa buong buwan ng Enero na mangyaring lumapit sa harap ng santuario upang tanggapin ang pagbabasbas. Mga may anniversary? Wala? Sige po. May anniversary ng kasal? Sige po, gitna po kayo. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga magdiriwang ng anibersaryo ng kanilang pag-iisang dibdib. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyan dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak.
Pagkalooban mo ng biyaya ang mga mag-asawang ito na pinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan ng iyong tulong at ng kalinga ng Birheng Maria at San Jose. Idinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan sa isa't isa. Magkaisa nawa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan nawa nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matanto nawa nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Tawag sa kasal. Unang tawag, si Paul Joseph Ferriol, 37 years old, na naninirahan sa 658 General Lucban Street, Gagalangin, Tondo, Manila, ay ikakasal kay Princess Julie Castisimo, 30 years old, na naninirahan sa 272 San Rafael Street, San Miguel, Manila, sa simbahan ng Parish of St. Anthony of Padua. Si Rodolfo T. Kabuatan, 71 years old, na naninirahan sa Block 54, Lot 58, Cluster 1, Villa Vista City, General Trias, Cavite, ay ikakasal kay Jonah C. Brito, 49 years old, na naninirahan sa 773D Solis Street, Tondo, Manila, sa simbahan ng The Annunciation Parish, General Trias City, Cavite. Pangalawang tawag, si Earl Francis V. Villanueva, na naninirahan sa 2335 Cabo Street, Tondo, Manila, ay ikakasal kay Mary Margaret C. Nunez, na naninirahan sa 2016 Anakbayan Street, Malate, Manila. Si Jasper Jude Valencia Medina, na naninirahan sa 762 Interior 16 J. Plana Street, Juan Luna Street, Gagalangin, Tondo, Manila, ay ikakasal kay Cristel Nicole P. Rebadulia, na naninirahan sa 8A Acacia Tower, SunTrust Parkview, Ermita, Manila, anak ni na Kevin H. Rebadulia at Junie Jade B. Pondemira, sa simbahan ng Christ the King Parish, Green Meadows Avenue, Quezon City. Ang sinumang may nalalamang hadlang tungkol sa sakramento ng kasal na kanilang tatanggapin at pagtutol, katanungan at iba pang impormasyon na nais malaman o ipaabot, ay ipagbigay alam o makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Muli po, paanyaya sa lahat, yung mga hindi pa kasal, mga nagsasamang kasal sa sibil, libre po ang kasal dito sa ating parokya. Hindi nyo na kinakailangan mag-imbita ng kung sino-sino. Huwag nyo nang problemahin yung pakain, kahit kayo lang dalawa. Kung may mga anak na, isama ninyo, makakasal po kayo dito sa altar. Basta't magdesisyon lang kayo na magsasama sa hirap at ginhawa. Okay po ba? So, kung ayaw pong magpakasal, sa mga babae na ayaw kayong pakasalan, umakyat kayo dito, pagdasal ninyo yung mga lalaki kay San Jose. Yung mga natatakot magpakasal. Yung mga tatay ninyo, pagdasal ninyo kay San Jose. So, pwede po kayong lumapit. Mamaya, umakyat kayo doon sa taas. Ipagdasal po natin ang mga ama ng tahanan dito sa ating parokya. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.